Salamat sa inyo pong pagpapagal. Ano po? Kung kilala niyo po si Nelson Mandela, after spending 27 years in prison for opposing a system of institutionalized racial segregation called apartheid sa South America o South Africa. Ito si Nelson Mandela, siya ay nakulong, pero kalaunan he was released and became the nation's president, no? Nelson Mandela. So, during that time ay nakaranas siya ng talagang criticism, persecution sa mga kalaban sa politika. So, when he was released, instead of seeking revenge, ang ginawa niya po ay he preached reconciliation and unity, even embracing who had oppressed him. Kapag naiisip natin ang mga salitang Kristyanismo at ang Biblia, ang agad ang pumapasok po sa isip po natin ay ang pangalan ni Jesucristo. Ang kanyang buhay, mga aral, at mga gawa na nagsisilbing pangunahing batayan ng maraming Kristiyano sa kanilang pag-unawa at pagsasabuhay ng pagiging kawangis ni Kristo. So sa parehong konteksto, ating nabasa ang kwento sa Juan Kapitulo 12, versikulo 23 to 26, kung saan maliwanag na ipinapahayag ang tawag sa atin na maging tulad ni Kristo. At sinabi nga dito sa verse 26, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay naroroon din ang lingkod ko. At kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. So para sa atin, para sa aralin natin ngayon, ay pagbabasehan po ang sermon natin sa verses 23 to 26. At ang pamagat ng ating mensahe ay, pagtulad kay Kristo, ang Diyos ng walang hanggan ay naging tao upang maglingkod. At balikan lang po natin ang nakasulat sa John chapter 12 verses 23 to 26. Sinagot sila ni Jesus, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, ay nagbubunga ito ng marami. Verse 25, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan nito para sa buhay ng walang hanggan. Verse 26, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay naroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. So dito po sa chapter 12 ay mababasa natin at iba't ibang mga scenarios kung paano, let's say number 1, makikita natin dyan ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At nagkaroon pa nga ito ng parang grand entrance, no? Isang bagay na lalong nagtulak sa mga leader ng mga Hudyo upang magkaroon sila o pagplanuhin ang paghuhuli kay Jesucristo at ipapatay na rin si Jesucristo, no? So kasama din dyan, makikita natin na hinahanap ng ilang Grego si Jesus, at kasama din po dyan sa chapter 12 kung saan nagsalita si Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. So sa kabila ng mga scenarios na ito kung saan nalalapit na ang kanyang kamatayan, kapansin-pansin natin, no, ang panawagan niya sa verse 26. Kaya dyan tayo, iikot dyan natin makikita yung panawagan ito, no? Sabi nga dyan, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. So ito ay panawagan.
Kaya makikita din natin po dito ang sermon points, dalawa lang po ito, 2 puntos ang nais kong ibahagi sa atin ngayong umaga. Una, ang pagpakababa sa pagsunod kay Jesus, kaakibat ng pagkawangis kay Jesus. At matapat na pagsunod at paglingkod, ito ay mukha ng isang banal. Now, by way of introduction, sa usapin po ng pagkakaroon ng hangarin na maging katulad ni Jesucristo, ika nga, maraming tao na gustong itong term na Christ-likeness, madalas ginagamit ito, Christ-likeness, how to be like Christ. Madalas din po ay nahuhulog ito sa iba't ibang maling pag-uunawa. At dito po sa aralin natin ay subukan po natin magbigay ng maliwanag na kahulugan, tamang kahulugan base sa Biblia. Because Christ-likeness actually is oftentimes wrongly applied as a pattern of Christian holy living or motive. Usually, it is reduced to men. I will in the same way do this and do that the way Jesus did during His earthly ministry. Of course, there are a lot to imitate kay Jesucristo, but should be with caution. Dapat may pag-iingat. Because there are actions and demonstrations of Jesus Christ that are peculiarly to Him alone. There is much to emulate, but it must be done with discernment. As certain actions of Jesus are uniquely His and cannot be replicated by anyone else. So, hindi ito pagtatambal sa kalalagayan mo, sa kalalagayan ni Jesus, or vice versa. Hindi ito para bang dahil ginawa ni Jesucristo, gagawin ko din ito. Diba? Example, yung pagpapako sa krus. Diba? That is wrongly applied and talagang misunderstood. Dahil merong mga ginawa si Jesucristo na cannot be replicated at hindi mo pwedeng gawin yun. That is to His alone, no? Ito yung bagay na kailangan natin maunawaan, no? Because Christ-likeness is not about situational correspondence. Mahalaga po na sa theology, maunawaan natin ang pagiging isang 100% na pagiging tao ni Jesucristo. No? Dahil sa pamamagitan nito ay He was able to offer His life in death as a sacrificial lamb, no? Para matubos tayo sa kasalanan. At maliban po sa aspetong ito ay tignan din natin at dito natin i-define ang Christ-likeness. And this time we look at Jesus as clear examples kung paano tayo dapat mabuhay o paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito, not following the footsteps of Adam, but following the perfect obedience of our Lord Jesus Christ, the second Adam, our second federal head. So Adam's disobedience brought spiritual death to humanity, whereas Christ's perfect obedience as fully man brought life to His own people. Kaya tignan natin ang unang aral dito, ang pagpakababa sa pagsunod kay Jesucristo, kaakibat ng pagkawangis kay Jesus. So, meron sinabi po dito si Herman Ridderbos sa kanyang book, The Gospel of John. Komentary niya ito sa verse 26. Sabi niya, "This was indeed a call of becoming a sincere, genuine, faithful disciples of Christ." So, nagbitaw dito si Jesucristo ng seryosong panawagan. Diyan sa verse 26, according to Herman Ridderbos, ang maging matapat na pagsunod at paglilingkod kahit pa hahantong ito sa kanilang kamatayan. At alam niyo po, habang binabasa ko itong books
mga writings ni Herman Ridderbos, nandiyan si John Calvin, at si John Frame, in relation po dito sa narration sa verse 26, ay iisa po ang kanilang pagkaunawa. Nakaakibat sa pagiging kawangis ni Jesucristo ay magkaroon daw po tayo ng humility sa pagsunod kay Jesus. Pagpapakababa ay isang criteria na mahirap talagang sundin. Mahirap masunod sa buhay natin. Yun ang katotohanan. Bakit? Dahil ang tao ay sanay sa pagmamataas. Hindi ba? May kasabihan nga, while apology is the bridge to healing, pride often burns the bridge. So, before crossing it, ay sunog na ang tulay. So, alam niyo po, men's default response in any given situation, I always, we don't always say, I apologize. I am sorry. No, rather, madalas sa isip natin, this is our default response. No? Parang sinasabi natin, I don't care. Ano akong pakialam sa pakiramdam mo? Di po ba? That's so sad about us. Malayong-malayo ito sa utos ni Jesucristo, mga kapatid. Sa verse 25, makita natin, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Mawawalan daw nito. And verse 26, sinabi na niya din dyan na kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Alam niyo po, ngayon, ano na ang paunang kahulugan natin sa mga utos na ito? And this is the challenge. Jesus sets the example of embracing suffering and death. And ito yung context actually dito sa verses 25 to 26, the immediate message, context na makikita natin dito, that since Christ willingly faced death, He invites His followers to do the same without fear. Yamang si Kristo ay kusang loob na hinarap ang kamatayan, dahil nga mamamatay na rin talaga siya dito, nalalapit na yung kamatayan niya. So ang panawagan niya ay paanyaya. Inaanyayahan niya ng kanyang mga tagusunod na gawin din ito nang walang takot. Dapat wala kang takot. If we claim to be His disciples, we should not hesitate to follow Him, even in suffering. Alam niyo po, sa mga modern churches ngayon, particularly those who take delight in preaching money, preaching success, preaching wealth and health, preaching prosperity, alam niyo po, ang preaching message nila lagi ay mga ganitong linya. God wants you to be rich and successful. Just claim it. Meron pang, if you sow a financial seed today, God will give you 100-fold blessing. Ay, mga prosperity gospel preachings. Speak your blessings into existence. Declare your victory. Meron pa, Jesus died to give you an abundant life, full of health, wealth, and happiness. Yan yung mensahe nila. God never wants you to be sick. If you are sick, it's because of a lack of faith. Sa kanila, hindi ka pwedeng magkasakit. Dahil ang kanilang interpretation, pag nagkasakit ang isang tao, ibig sabihin ay mahina yung pananampalataya mo. Just imagine that. Sabi pa nga nila, God wants to take you to the next level. So, step into your breakthrough. Ba talagang mape-persuade ka kung wala kang alam sa Biblia, ikaw ay bago, kinausap ka nitong mga taong ito, talagang mahihikayat ka, mape-persuade ka, manilinlang ka, maaakit ka sa mga ganitong words. Madalas ito ang napapakinggan din natin sa ibang mga Pinoy na prosperity preachers.
May mga linya na ganito, huwag mong tanggapin ang kahirapan. Anak ka ng Diyos, kaya deserve mo ang masaganang buhay. Biro mo yun, ganun yung mga preaching nila. Huwag kang mangamba sa utang. Basta magbigay ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya ng higit pa. Ganun yung mga linya nila. Kapag nagbigay ka ng first fruit offering mo, babaha ang pagpapala sa buhay mo talaga naman. Sabihin mo, ako ay pagpapalain, ako ay yayaman, ako ay gagaling. I-declare mo yan, matatanggap mo. Di ba? Sounds familiar. Lalong-lalo na sa mga galing sa ganitong klaseng pagtuturo. Sabi pa nila, nahihirapan ka ngayon. Itaas mo ang iyong seed offering. Kung gusto mong yumaman, magbigay ka ng 1,000, magbigay ka ng 10,000, magbigay ka ng 100,000 bilang pagpapakita ng iyong pananampalataya. Biro mo. Ito ang response natin dyan. This is pure manipulation. Many prosperity preachers make people believe that giving money will guarantee a financial breakthrough. And this is heresy. This is not the gospel. Hindi ito yung ebanghelyo, mga kapatid. Displacing the gospel of Christ with this prosperity gospel, no call for repentance, no self-denial, no call for holy living. They just want a gospel that guarantees them wealth and prosperity. This is not Christ-likeness. This is a Christless gospel. Kaya kapag nakarinig kayo ng mga ganitong pagtuturo sa radyo, makikita nyo yan. Sa Facebook, swipe nyo na. Huwag nyo nang pakinggan. Ito yung mga paglilinlang ng maraming mga Kristiyanong simbahan. Sad to say. Nowhere in the scripture does God promises or does God promise earthly riches to His people. Instead, Jesus taught that following Him often comes with suffering and sacrifice. Yan ang katotohanan. Tingnan niyo po sa Luke chapter 9 verse 23, sinasabi dyan, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sabi niya sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa atin ay magkaroon kayo ng kapayapaan at sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. So what's the point? Ano yung punto natin dito? True riches are found in Christ, not in material wealth. Ang tunay na kayamanan po ay matatagpuan lamang kay Jesucristo at hindi sa mga material na bagay. Sinabi po sa Ephesians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. E tignan natin si Jesucristo. Mula sa kanyang kataasan na kaluwalhatian, from the glorified state, siya ay nagpakababa, mga kapatid. Siya ay nagpakababa. Ito ay tawag natin sa theology, Christ humility or Christ humiliation. This makes Him a model of living in true holiness. And this is exactly what Christ-likeness means. Alam nyo sa Christian history, particular dito sa usapin ng pagiging kawangis ni Jesus, marami po ang mga nag-attempt. Marami po ang mga nag-attempt na gawin ang mga ginawa ni Jesucristo. At ito ay mga maling kaparaanan. Una dyan, yung tinatawag na monas
monasticism. Monasticism, ito ay isang paniniwala at kasanayan kung saan ang isang tao ay naninirahan sa isang monasteryo o isang hiwalay na lugar upang umiwas sa kasalanan ng mundo at italaga ang kanyang buhay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay, pagtalima sa mahigpit na disiplina. Di ba yung mga monasteryo? Ganon yung kanilang kaparaanan ng pagiging katulad ni Jesucristo. Ang layunin kasi nila dyan ay paglayo sa tukso ng mundo. Meron akong nakita sa isang na-feature sa isang video, nakita ko lang yun sa social media. Merong galing sa kumbento, hindi pa yata sila graduate, pagiging pari. Sila ay nakasakay sa jeep, sila ay nakayuko. Hindi sila tumitingin sa mata, lalo na sa babae, nakayuko lang sila. Yun yung paniniwala nila na paglayo sa tukso ng mundo. Kaya pumupunta sila sa mga lugar na paniniwala nila ay makakalayo sila sa tukso. Humihiwalay sila, bumubukod sila palayo sa maraming tao. Actually, dalawang uri yan, eremitic monasticism at cenobitic monasticism. Alam niyo po, according to our principal, Pastor Noel Espinosa, sa kanyang lecture on Christ-likeness, may tinawag siyang ditong artificial Christ-likeness. Nandyan yung vows of poverty, asceticism, celibacy. Ito yung paniniwala na you can become like Christ if you do not have a relationship. Kaya mapapansin natin, may mga naglilingkod sa Diyos na wala silang mga misis. Di ba ba? Yun yung kanilang paniniwala. Celibacy. Celibate. Ang point natin, Jesus was not monastic in lifestyle. Another wrong practice was known as externalism. Externalism, ito naman, they imitate Christ by His appearance. So ito yung mga kalalakihan dati, 1960s, 70s. Ito yung mga naglo-long hair sila, di ba? Mga mahahaba yung kanilang beard. Sila yung parang mga hippies yata na kung tawagin before, or Jesus people. So, naalala ko yung father ko, gano'n yung kinikwento niya sa akin, mga hippies daw sila dati, mga long hair. Nakita ko pa yung picture. Kasi sa kanila, parang maging katulad doon ni Jesucristo. Di ba? Di ba gano'n yung mga tao dati, long hair? Yun yung paniniwala, no? Naging uso po yan. Ang totoo, walang nakasulat kasi sa Synoptic Gospels kung ano ang itsura ni Jesucristo. Wala kang mababasa sa books of Matthew, Mark, Luke, John. Wala kang mababasa. Kasama dyan sa listahan din ay yung flagellation. Yung flagellation, ito sikat to sa mga Pinoy. No, yung tawag nila dyan ay penitensya. Nalalapit na rin yung mahal na araw. Nandyan na naman yan sila. No, dahil para sa kanila, ito ay bilang panata para sa kanila. Kasama na nga dyan yung pagpapapako sa cross. So, diba, ganun yung paniniwala nila, externalism yun. Okay? So, ang point natin is Jesus suffering and death have atoning sacrifice only His. Ang paghihirap at kamatayan ni Jesus ay may natatanging halaga ng pagtubos na walang sino man ang maaaring tularan o pantayan. Yun ay Kanya lamang. Diba? Tanging Siya lamang ang perpektong handog para sa ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat Siya ay walang bahid na kasalanan at ganap na matuwid. So sa maikling paliwanag, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili o kahit yung ibang tao.
Di ba madalas ganito yung naririnig, nakikita natin, lalong-lalo na dyan sa San Fernando. May sikat dyan, no? Na nagpapapako siya sa krus lagi. Ewan ko, ano ba yun? Alam nyo, katulad ni Jesus, maging tapat sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ito yung Christ-likeness, maging tapat ka sa pagsunod. Ito ang paraan ng pagpapakita natin, ng pagpapakumbaba sa ating pagsunod sa Diyos. Ang pagiging katulad ni Kristo ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o gawa. Hindi mo masusukat dyan, externalism. Ano nga sabi sa John chapter 14 verse 15? Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin nyo dapat ang aking mga utos. That is exactly the point. Hindi kasi yung mga bagay na panlabas ang kailangan mong gawin, na nakita mo si Jesucristo, ganun yung ginagawa niya, tutularan mo. Hindi. Ang malinaw na utos ni Jesus, kung ako ay yung minamahal, ay tutuparin mo ang aking mga utos. That's it. As simple as that. Now you may ask, ano po itong utos, Pastor? Serve one another. Yan ang utos. Paglingkuran ninyo ang bawat isa. That's Christ-likeness. Si Jesucristo, from the glorified state, incarnated, nagpakumbaba siya. Para ano? Para tayo ay paglingkuran, makita niya, ipakita sa atin paano paglingkuran ang kapwa. Tignan natin si Jesus, pagiging Diyos. Siya ay nagkatawang tao para gampanin ang utos ng Diyos Ama. Yun yung pinakaunang misyon niya. Ang tungkulin niya ay magampanin ang utos ng Diyos Ama. Para gampanan ang utos ng Diyos Ama. At hindi lang yun. Ipinakita niya din kung paano paglingkuran ang kapwa. Ito ang pagpapakumbaba. Sabi nga ni John Calvin dito, however, what's surprising is that the Bible still calls us to love in the same way that Christ loved, through self-sacrifice. While we cannot atone for other sins, we can still reflect Jesus' love by giving of ourselves for others, showing deep compassion and putting others before ourselves. Now you may ask, paano ka maging katulad ni Jesus? Wala po sa pagpapapako sa iyong sarili sa krus. Wala doon. Wala sa iyo ang mga ginagawang panata. Wala doon sa mga ginagawang panata. Katulad ng penitensya, ano pang gawa-gawa ng tao. Ang paglilingkod ng walang pag-iimbot ay pagpapakita ng taos-pusong habag sa kapwa at pagpapahalaga sa iba higit sa sarili. Yan ang nararapat nating gawin. Yan ang utos sa atin. Kaya dito tayo papasok sa pangalawang aral. Matapat na pagsunod at paglilingkod ay mukha ng isang banal. Pansin natin si Jesucristo. The God of glory from eternity past became a real man. And His mission was to serve. So just imagine that. Ang Diyos ng kaluwalhatian, mula pa sa walang hanggan, na naging tunay na tao upang maglingkod. Ano yung maging tugon mo doon? Si Jesus, na mula pa sa walang hanggan ay Diyos at puspos ng kaluwalhatian.
ay nagpakumbaba at nagkatawang tao, hindi upang paglingkuran siya, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng marami. Sabi sa Mateo chapter 20 verse 28, kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi daw upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw ang turo sa atin dito na ang Christ-likeness, mga kapatid, Christ-likeness and holiness must be understood or best understood as service, not selfish. Ang salitang Christ-likeness, calling us to live a holy life, must be understood as service, not selfish. Ang panawagan sa atin ay maglingkod sa kapwa at hindi yung maging manggulang ka ng kapwa. Marami sa mga tao o kahit mga Kristiyano, walang-wala na nga yung ibang tao, nagawa pang gulangan, nagawa pang alipustahin. Minsan pagpeperahan pa, di ba minsan gano'n yung maraming mga simbahan. Nagawa pang ipamukha, minsan na kaya kang tanggalan ng pribileyo sa buhay. Minsan nagpa-power trip pa mga yan, mga Kristiyano na. Marami sa mga tao ngayon, nakatikim lang ng ginhawa ng buhay. Ang tingin nila sa mga nasa baba nila, parang wala ng halaga. Kapatid, that's not Christ-likeness. Hindi yan ang example ng isang pinababanal. Kung titingnan po natin sa buhay at ministeryo ni Jesus, makikita natin kung paano niya tinulungan ang mga mahihirap, paano niya inaliw ang mga naaapi, paano niya pinagaling ang may mga sakit, at itinuwid ang mga mapang-api. Una dyan, pinakain niya ang mga nagugutom. Sa John 6:1-14, pinakain niya 500,000, feeding the 5,000. Serbisyo yun. Tinulungan niya ang itinakwil ng lipunan. Ano yun? Yung mga ketongin. Pinagaling niya. Serbisyo yun. Sa Lucas 5, pinatawad ang babaeng nahuli sa pangangalon niya. Sa John chapter 8, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. John 13, serbisyo to. So now, the question is, you want to be like Christ? Serve others. Yun ang point. Paglingkuran mo ang tao, paglingkuran mo ang iba, Kristiyano man yan o hindi. Maging mabait ka sa kanila, maging magalang ka pa rin sa kanila. Hindi yung magpepenitensya ka, tapos pakita mo sa mga kapitbahay mo, magpepenitensya ka, tapos pagdating ng gabi, maglalasing ka. Ano yun? Ano po yung hamon at aplikasyon po sa atin ngayon? Idadaan ko ito sa tanong, sa ating buhay, tayo ba ay tumutulong tulad ni Jesus? O tayo pa mismo ang nang-aapi sa mahihina? Tignan mo si Jesus, galing sa estado ng kaluwalhatian. Siya ay nagpakababa. Sundan natin ang pattern na ito. Maging tapat tayo sa paglilingkod kay Jesucristo, mga kapatid. Sa iyong pamamahay man, sa iyong trabaho man, lalong-lalo na sa iglesia, kasama ang iyong mga kapatid kay Jesucristo. So Christ-likeness
It's all about being faithful in serving God, serving others. At sana, naging malinaw sa atin ang panawagan na ito. Panawagan para paglingkuran ang kapwa-tao. At sana nakinabang tayo sa aral natin sa preaching of the Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa inyo pong mensahe. Salamat dahil patuloy niyo po kami tinutuwin, patuloy niyo po kami inaanyayahan, tinuturuan, pinapaalalahanan, O Lord, na tunay nga kami ay patuloy na maglingkod sa inyo, paglingkuran ang kapwa, at hindi sa mga bagay na hindi nyo ipinag-utos. O Diyos, tulungan niyo po kami na maging tapat sa inyo. Kung ano lamang ang nakasulat, yun ang aming susundin. Kung paano nyo po isinabuhay, paano nyo po ginawa ang inyong pong tungkulin sa inyong pong Ama, at kung paano po kayo naglingkod sa kapwa. Tulungan nyo kami, O Diyos, na ito din yung nararapat namin tularan sa inyo. Muli ito po sa mudalangin, sa tanging pangalan ng aming pong Panginoon Jesus lamang, aming pong tagapagligtas. Amen at amen.